Dominant Protector. Credit to the author. 4,951-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. May kasabihan na, dapat lumayo sa iba sa takot. Maaari din itong maunawaan bilang, dapat matakot sa mga nasa malayo. Kapag nakikitungo sa malalaking kuha tulad ni Yvonne, kung nais ng isang tao na mapanatili ang isang pantay na relasyon sa pakikipagtulungan, kailangan niyang panatilihin ang isang sapat na distansya. Kung hindi, kapag naging sobrang close na sila, madali na itong maging vassal ng kabilang partido. Sa oras na iyon, sila ay magiging ganap na walang kibo, at magiging mahirap na magkaroon ng maraming sasabihin. Kung mas malayo sila sa isa't isa, magkakampi pa rin sila sa pantay na katayuan. Kinailangan ni Yvonne na maging magalang sa iba sa lahat ng bagay, ngunit kapag naging malapit na sila, siya ay magiging underling ng kabilang partido. Kung gusto ng amo na tumulong ang kanyang kampon, kailangan pa ba niya maging magalang sa iba? Natural lang iyon. Since that's the case, hindi na kita pipilitin. Malaki na ang naitulong ni Master Linford sa akin this time. Tatandaan ko ito at gagantihan kita ng bukas palad. Mataimtim na tumango si Yvonne at biglang nagtanong, Master Linford, nakakita na ako ng Mystic First Level Alchemist, pero wala pa akong narinig na isang table task sa isang araw. Natatakot ako na si Master Linford ay hindi lang isang Mystic First Level Alchemist, tama? Hindi napigilan ni Terence na tumawa sa sarili. Ang reaksyon ni Yvonne ay eksaktong kapareho ng kay Darvan, maliban na ang pill na ginawa niya ay level 7 recover pill, at pinaghihinala ang Mystic First Class. Ngayon, siya ay gumagawa ng Mystic na unang klase, at pinaghihinala ang maging Mystic na pangalawang klase muli. Siyempre, ito ay isang napakagandang hindi pagkakaunawaan. Masyadong walang muwang si Terence kung tatanggihan niya ito kaagad. Mas mainam na maging makapangyarihan hanggat maaari kapag nakikitungo sa mga taong tulad ni Yvonne. Pagkatapos ng lahat, ang halaga ng isang Mystic Second Level Alchemist ay mas mataas kaysa sa isang Mystic First Level. Ngunit si Terence ay hindi sapat na tanga para aminin na siya ay Mystic pangalawang antas. Sapat na iyon para takutin ang mga tao, ngunit paano kung ang lalaki ay nag-alok lamang na tulungan siyang gawin ang tableta? Nagawa lamang ni Terence ang Mystic na unang antas sa sandaling sinubukan ang Mystic na pangalawang antas ay maaaring hindi pa sapat. I'm flattered. Sinusubukan ko pa ring makapasok sa Mystic Second Grade. Sabi ni Terence na may misteryosong ngiti. Talagang nagpapantasya ang sagot niya. Bagamat ito ang katotohanan, iisipin ng mga hindi nakakaalam na siya ay nagpapakumbaba. Ang sagot niya ay parang pinupuno ang isang butas. Hindi maaaring tanungin ni Yvonne ang isang taong sumusubok na makapasok sa Mystic Second Level na gumawa ng Mystic Second Level na tableta, hindi ba? I knew it. Pambihira ang boses ni Master Linford. Nabulag siguro ako. Si Yvonne ay napuno ng paggalang. Isang Mystic First Level Alchemist ay kapantay na niya, at kung siya ay isang Mystic Second Level Alchemist, siya ay masyadong mapapahiya na maging kapantay niya. Dapat nasa likod man lang siya. Masyado kang mabait, isang hakbang ka pa lang mula sa Mystic Second Level. Alam ni President Fuller na sa antas na ito, palaging may hadlang na mahirap lagpasan. Napakalapit pa nito hanggang ngayon, at posibleng hindi mo na ito maitawid sa buong buhay mo. Napakaraming halimbawang tulad nito para itaas. Napaka-humble ni Terence. Oo. Ngunit iyon ay para sa ibang tao. Para sa isang bihirang henyo na tulad mo, Master Linford, ang tinatawag na hadlang ay sandali lamang. Ginamit ni Yvonne ang mga parangal sa kanyang pananabik, at ang kanyang isip ay biglang napunta sa isang bagay. Kung talagang magiging Mystic Second Level Alchemist si Terence, isa itong malaking tukso para sa kanya. Sa kanyang kasalukuyang lakas sa huling yugto ng paghahati ng lupa, kung hindi dahil sa aksidenteng nangyari noong sinubukan niyang makapasok sa tuktok ng huling yugto ng paghahati ng lupa, hindi na niya kakailanganin ang isang Mystic Level 1 elixir tulad ng Earth Strength Enning Pill sa normal na mga pangyayari. Tanging isang Mystic Level 2 elixir lang ang makakatulong sa kanya na umunlad pa. Malayo pa sana ito siya, si Yvonne, kailangan pang mag-rack ng kanyang utak para makahanap ng Mystic First Level Alchemist, what more Mystic Second Level.
Ngunit ang hitsura ni Terence ay nagbigay sa kanya ng pag-asa hindi siya Mystic second level, ngunit kung magagawa ni Terence ang Earth Strengthening Pill sa isang araw, nangangahulugan ito na hindi siya malayo sa Mystic second level. Napangiti si Terence at binago ang paksa, President Fuller, eto na, may kailangan ako sa tulong mo. Oh! Master Linford, pakibigay sa akin ang iyong mga tagubilin. Talagang gagawin ko ang sinabi mo. Hindi sinubukang iwasan ni Ethan ang hiling ni Terence, nagliwanag ang kanyang mga mata. Nag-aalala pa rin siya na wala siyang sapat na pabor para kay Terence. Pagkatapos ng lahat, napakamahal na kumuha ng susunod na Mystic Class second level na Alchemist. Kung wala siyang sapat na pabor, paano kung tanggihan siya ni Terence? Sige, si President Fuller ang pinakaangkop na tao para dito. Hindi ako tatayo sa seremonya. Tumango si Terence at itinuro sina Vanessa at Randy, sigurado akong batid mo ang sama ng loob sa pagitan ng mga Morning Stars Academy at ng Pride of Dawn Academy, President Fuller. Maganda ang relasyon ko sa dalawang akademya na ito, kaya hindi madali para sa akin na mapagitna. Gusto kong hilingin sa iyo na pumunta sa harapan at makalimutan ko ang nakaraan nila para maalala ko ang nakaraan nila. Maginhawa para sa iyo, Presidente Fuller. Magandang bagay iyon. I'm most willing to be a peacemaker for both schools. Nabalitaan ko na ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang paaralan. Napakaraming taon na ang nakalipas. Sa tingin ko ay dapat na silang makipagpayapaan noon pa man. Si Master Linford ay talagang matalinong tao. Agad na sumang-ayon si Ethan at aktibong nagpahayag ng kanyang opinyon, paano ito? Pagkatapos ng daan tungo sa pagiging isang big shot trial, ako mismo ang pupunta sa dalawang akademya. Naniniwala akong walang tatanggi sa pagharap sa akin, di ba? President Fuller, nagbibiro ka. Isang malaking karangalan para sa ating academy kung makakarating ka ng personal. Sa iyong mga salita, walang sinuman sa academy ang susuway. Nambobola sina Vanessa at Randy. Akala nila ay hihilingin lamang ni Ethan ang isang tao na magpasa ng isang mensahe, ngunit hindi nila naisip na siya ay papayag na pumunta ng personal. Malaki talaga ang mukha ni Terence. Hehe, kung gayon, guguluhin kita, Presidente Fuller. Bahagyang ngumiti lang si Terence, na kumikilos ng walang pakialam tungkol dito. Kung siya ay magiging kasing flattered tulad ni Vanessa at Randy, siya ay naglalagay ng maling akala ng superiority. Anong sinasabi mo? Maliit na bagay lang to. Master Linford, masyado kang magalang. Halika, inom tayo. Gusto ni Ethan na gamitin ang pagkakataong ito para mapalapit kay Terence. Patuloy siyang nagsasalita ng magagandang bagay at nag-ihaw kay Terence. Sa kanyang pamumuno, ang kapaligiran ay nagiging mas masigla at mas masigla. Parang celebration party talaga. Nang ang lahat ay nagiinuman sa isa't isa, sina Froilan at Kenshin, na nakalusot sa kanilang mga lumilipad na espiritong hayop, ay lumitaw na sa Dingtown. Nagpakita pa sila sa guest hall ng mansyon ng Panginoon ng Bayan ayon sa gusto nila. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang dalawa sa kanila ay nasa isang malungkot na estado at nasugatan. Sino ang nagtanong sa kanila na pasukin ang tahanan ng Panginoon sa bayan? Buti na lang at hindi sila nabugbog hanggang mamatay ng mga bantay sa tirahan ng bayan ng Panginoon. Anong katangahang ideya ang ibinibigay mo sa akin? Direktang hinahamon ng tagapangasiwa ng tahanan ng Poong Bayan na Manggulo, paanong hindi siya sasalubungin ng kamatayan? Tingnan mo, malapit nang mabali ang aking mga paa. Bamulong si Froilan sa mahinang boses. 4,952. Young Master Bard, hindi ka ba pumayag sa plano ko noong nag-propose ako? Umiling si Kenshin na may masamang ekspresyon at pilit na ngumiti, kung hindi dahil dito, paano tayo magkakaroon ng pagkakataong makilala ang punong ito ng napakabilis? Sa tingin ko ay walang kwenta kahit ipagsigawan natin na pinatay ang kanyang asawa at anak sa labas. Magtagumpay man tayo na magdulot ng kaguluhan, ang unang mangyayari ay pipigilan ito ng butler. Sa oras na makita natin siya, si Linford na nga siguro ang makakasigurong iyon. Tumakas sa kalagitnaan ng gabi. Ito. Si Froilan ay natigilan at hindi nakapagsalita. Siya ay anak mismo ng Panginoon ng Lungsod, kaya alam niya ang mga tuntunin ng mansyon ng Panginoon ng Lungsod at ng mansyon ng Panginoon ng Bayan.
Gaya nga ng kasabihan, dapat tingnan muna ang may-ari bago matamaan ang aso. Kung hindi nila nataman ang pinakamahalagang aso, mahihirapan silang makakita ng multo na nagbabayad ng buhay saglit. Bago pa matapos ang pag-uusap nilang dalawa ay biglang may umihip na hangin mula sa labas ng pinto. Napakalakas ng hangin na kahit silang dalawa, na parehong nasa maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm, ay hindi makatayo. Gayunpaman, ang kakaiba ay hindi gumagalaw ang mga nakapalibot na mesa at upuan. Nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam na mayroong isang hindi nakikitang pader na naghihiwalay sa welcoming hall sa dalawang mundo. Sabay na nagulat sina Froilan at Kenshin. Bago pa man nila magawang ipagtanggol ang sarili ay biglang humawak ang dalawang kamay sa leeg nila. Isang malakas na figure ang lumitaw sa hangin. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pangit na mukha at sobrang brutal na ekspresyon. Kaninong asawa at anak ang sinabi mong pinatay? Malamig na tinignan silang dalawa ng medyo may edad na. Takot na takot silang dalawa kaya tumindig ang mga balahibo nila. Hindi sila makapagsalita sa kanilang mga leeg na nakahawak sa kabilang partido. Maaari lamang silang magpumiglas ng walang kabuluhan, ngunit ang dalawang kamay ay hindi gumagalaw. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nanatiling hindi natinag. Inihagis lamang niya ang dalawa sa lupa nang mapatla na ang kanilang mga mukha na halos mamatay na sila. Tumingin siya sa kanilang dalawa na parang hayop na naghahanap ng pagkain, dahilan para manginig sa takot sina Froilan at Kenshin. Ikaw. Isa kang tumutubos na multo. Gulat at takot na tiningnan ni Froilan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos, sa isang putok, ang kanyang buong katawan ay lumipad palabas. Hindi alam kung siya ay patay o buhay. Sabihin mo sa akin, kung hindi mo alam, mas malala ka sa kanya. Malamig na tinitigan ng medyo may edad na ang natitirang Kenshin. Oo, Zenlord Chang. Pinigilan ni Kenshin ang kanyang takot at huminga ng malalim. Kami ay mga alagad ng Morning Star Academy. Siya si Froilan, at ako ay Kenshin. Kagagaling lang namin sa Thunder Plain Island. Nakilahok kayo sa landas tungo sa pagiging big shot. Napasulyap si Mavis Chang sa kanya. Ang kanyang anak, si Leonard, ay nakikilahok sa pagsubok na ito. Kung noon pa man, baka wala na siyang pakialam sa ganoong bagay na walang katuturan. Tama. Kakalabas lang naming dalawa sa landas ng big shots. Dahil may malaking nangyari, nag-isip kami ng paraan na dumating sa tamang oras para ipaalam sa iyo. Maingat na sabi ni Kenshin. Isang bagay na malaki. Tumawa si Mavis at sinabing, hindi mo sinusubukang sabihin na ang aking asawa at anak ay pinatay, hindi ba? Ang ganitong uri ng tao ay hindi umiiral sa lugar ng Golden Classy, lalo na sa teritoryo ng Alliance. Anak, dapat alam mo kung ano ang kahihinatnan ng pagbubuga ng ganitong kalokohan sa harap ko, di ba? Alam ko, syempre alam ko. Tumango si Kenshin at nagpaliwanag, alam kong katawa-tawa ito, ngunit nangyari talaga ito sa harap ng lahat ng mga estudyante. Sina Master Holmes at Young Master Chang ay parehong nasugatan ng isang lalaking tinatawag na Terence, mahirap sabihin kung buhay pa sila. Ano ang sinabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Mavis Chang, at ang malaking pressure ay agad na nalagutan ng hininga kay Kenshin. Muntik na siyang mapasubsob sa lupa, at nag-aalinlangan siyang nagtanong, sinasabi mo ba na hinawakan ni Ifan ang asawa at anak ko? Bagamat tiwala si Mavis, kailangan pa rin niyang umatras sa harap ni Ifan. Ang pangulo ng alyansa na ito ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay napakapangibabaw din. Siya lang ang may boses sa teritoryo ng alyansa. Ang Thunder Plain Island ay kung saan matatagpuan ang sangay ng Alliance, at kung hindi dahil sa pag-aproba ni Ifan, hindi sana maglalakas loob si Terence na hawakan ang kanyang asawa at anak. Hindi, Mayor Chang, mali ang pagkakaintindi mo. Si Terence ay isang dayuhang disipulo mula sa hilagang bahagi ng isla. Hindi siya miyembro ng Alliance of Academies, at tiyak na hindi siya isa sa mga tauhan ni Chairman Fuller, iwinagayway ni Kenshin ang kanyang kamay. North Island Disciple. Since when the North Island have disciples in the beginning stage? Napatingin si Mavis kay Kenshin na may hinala.
Bagamat hindi siya naniniwala na ang isang tao ay magiging hanggal na magsinungaling sa kanya tungkol sa isang bagay, dahil ito ay magbubuwis sa kanyang buhay, ito ay masyadong isang pagmamalabas na sabihin na ang isang alagad lamang ng North Island ay may lakas ng isang bundok na hitang yugto. Hindi, si Terence ay hindi isang pambungad na sekta na big shot. Katatapos lang niya sa pagsubok ng daan patungo sa big shot, at ang kanyang lakas ay nasa maagang yugto pa lamang ng mahiwagang Ascension Realm. Umiling si Kenshin. Ang daming kalokohan. Si Mavis ay malapit nang lumipad sa galit, at ang malaking sala ay muling napuno ng malakas na hangin. Please wait, Mayor Chang. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Talagang natalo ni Terence si Grandmaster Home sa kanyang maagang yugto ng misteryosong Ascension. Maraming tao ang nakakita nito, malalaman mo kapag nagtanong ka. Sabi ni Kenshin na nagpapanggap na kalmado. Matagal na natahimik si Mavis bago siya tuluyang nagtanong, kung ganoon nga, bakit hindi ko natanggap ang balita, at sa halip, ikaw, isang alagad ng Morning Star Academy, ang dumating upang ipaalam sa akin. Nakahinga ng maluwag si Kenshin nang marinig niya ito. Sa kabutihang palad, ang big boss ng Dingtao na ito ay hindi kasing simple at magaspang na hitsura niya, at nakikinig pa rin siya sa iba. Iyon ay dahil ang dalawang leader ng libation ng Ding City Academy ay pinatay ni Terence, kaya sila ay para silang isang grupo ng mga dragon na walang pinuno. Natural, walang sino mang maglalakas loob na lumapit at magsumbong sa iyo. Magalang na sabi ni Kenshin. Nang matapos siyang magsalita, biglang lumitaw sa bulwagan ang isang nakakatakot na layuning pumatay. Pagkaraan ng mahabang panahon, narinig ang dagindong ni Mavis, na para bang nanggaling sa impyerno. Terence, tama ba? Papatayin ko siya. Gustong dagdagan pa ni Kenshin, ngunit nang tumangala siya, wala sa harapan niya. Ang pagbabalik ng buhay ay matagal nang nawala. Sa Thunder Plain Island, ang lahat ay nakalubog pa rin sa masiglang kapaligiran ng pagdiriwang na piging. Biglang umihip ang malakas na hangin sa labas, at lumitaw mula sa malakas na hangin ang isang malaking multo na Golden Eagle. Ang taong bumaba pagkatapos noon ay ang Panginoong Bayan ng Dingtown, si Chang Ming. Maghintay, Mayor Chang. Agad na lumitaw ang mga tanod ng alliance sa harap ni Mavis at hinarangan ang kanyang daan. Ito ay isang mahalagang lugar para sa Alliance Division. Kung walang pahintulot ni Chairman Fuller, walang papayagang pumasok. Oh, really? Saka bakit hindi mo ako patayin? Hindi man lang sila nilinga ni Mavis habang pumapasok sa banquet hall. Halos magkatotoo na ang kanyang galit at layuning pumatay. Hindi siya mapakali na mag-aksaya ng kanyang hininga sa sinuman. Gusto lang niyang pumatay. Bago pumunta dito, naglakbay siya sa barkong pandigma ng Dingtown. Si Elena at Leonard ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan at wala pa ring malay. Ang tanging magandang balita ay buhay pa sila. 4,953. Chief Chang, huwag mo kaming pahirapan. Tumayo ang guard captain sa harapan niya at nakakunot ang noo habang malamig na sumigaw. Gayunpaman, hindi man lang siya pinansin ni Mavis. Pagkatapos ng bugzo ng hangin, diretso siyang dumaan sa pintuan ng banquet hall na may marilag na lakad. Anong gagawin natin? Sabay-sabay na napatingin ang grupo ng mga Mountain Split Guard sa guard captain. Kahit na ang buhay na walang hanggan ay napakalakas, mayroon silang napakaraming eksperto sa paghahati ng bundok. Hindi sila dapat gawing trifle. Kung talagang lumaban sila, ang buhay na walang hanggan ay tiyak na hindi makakapareha sa kanila. Kung hindi ba gugugol ng malaking halaga ang Alliance of Academies para suportahan sila ng walang kabuluhan. Inabot ng guard chief ang kanyang kamay para pigilan ang lahat. Hindi sinunod ni Mavis ang mga patakaran at pumasok sa base ng alyansa. May dahilan siya para pigilan siya, ngunit ang taong ito ay masyadong mahalaga. Ayaw niyang ma-provoke ang ganoong tao. Bukod dito, si Ifan ay nasa banquet hall mismo. Paano kung pumasok si Mavis? Sino si Terence? Lumabas ka dito. Sa sandaling pumasok si Mavis sa banquet hall, inilabas niya ang kanyang layunin sa pagpatay at sumigaw. Sa isang iglap, biglang natapos ang masiglang kapaligiran ng pagdiriwang. Napatingin ang lahat sa pangit na lalaki na biglang sumingit na may pagtataka. May nakakakilala sa kanya, may hindi, at lahat sila ay nagbubulungan. Nagulat si Terence.
Hindi niya kilala si Mavis, ngunit nahulaan niya kung sino siya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na tiyak na mangyayari mula sa sandaling natalo sina Leonard at Elena. Hindi niya lang inaasahan na ganoon kabilis ang pagdating niya. Ikaw si Terence. Yung Terence na bumugbog sa asawa ko at sa anak ko. Kasunod ng mga tingin ng karamihan, natagpuan ni Mavis ang taong hinahanap niya at naglakad patungo kay Terence. Tama, ako ito. Tumayo si Terence na may kalmadong ekspresyon, hindi man lang nabigla sa nananakot na si Mavis. Nangiti siya ng mahina, ano ang pangalan mo? Hindi na kailangang malaman ng mga malapit nang mamatay ang pangalan ko. Malamig na tumawa si Mavis nang biglang umihip ang hangin patungo kay Terence, na nagdala ng malamig at mapanganib na aura. Ito ba ang huling yugto ng paghahati ng bundok? Naningkit ang mga mata ni Terence. Alam niya na ang lalaking ito ay may asawang tulad ni Elena, kaya tiyak na makapangyarihan siya, ngunit ang huling yugto ng paghahati ng bundok ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ito ay hindi isang bagay na maaari niyang labanan sa kanyang kasalukuyang antas. Itong tila ordinaryo ngunit lubhang mapanganib na hangin lamang ay napakalakas na. Alam ni Terence na hindi niya ito kakayanin kung hindi ginagamit ang kanyang ultimate skill. Kung tutusin, gumamit man siya ng super killer move na parang Thunder Burial, hindi niya alam kung may chance pa siya. Si Terence ay walang anumang kumpiyansa. Ngunit kumilos si Terence na parang hindi niya nakita ang biglaang pag-atake ni Mavis. Hindi siya kumikibo, hindi man lang kumukurap. Para siyang natakot sa kalokohan. Gayunpaman, nang si Terence ay malapit ng durugan ng hangin, ang hangin ay biglang naglaho, na para bang ang lahat ay isang ilusyon lamang. Hindi maiwasan ni Terence na tumingin kay Yvonne, na nakaupo sa gilid. Siya ay isang supermaster ng huling yugto ng paglikha ng lupa, pagkatapos ng lahat. Ang tahimik at makinis na pamamaraan na ito ay mas nakakagulat kaysa kay Mavis. President Fuller, ano ang ibig mong sabihin? Ang mga mata ni Mavis ay nahulog kay Yvonne. Sinubukan niyang kumilos ng malupit at ligaw, ngunit nakikita ni Terence ang takot sa kanyang mga mata. Hindi bababa sa lugar ng Golden Class C, si Yvonne ang pinuno ng Alliance. Hehe, Zenlord Chang? Hindi pa kita na tanong kung ano ang ibig mong sabihin. Hawak-hawak pa rin ni Yvonne ang baso ng alak sa kanyang kamay. Humigop siya ng alak at sinabing hindi tumitingin kay Mavis, pumasok ka sa Alliance Division at inatake ang aking bisita, lalo na sa harap ko. Hindi yun maganda, tama. So, paprotektahan ni President Fuller itong batang si Linford. Hindi man lang natakot si Mavis, nakatingin pa rin siya kay Terence nang may galit. Ano sa tingin mo? Ngumiti si Yvonne nang walang pag-aalinlangan. Hindi nakaimik si Mavis. Noon pa man ay nakasanayan na niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sugpuin ang iba, ngunit ito ay walang silbi sa harap ni Yvonne. Lakas man ito o kapangyarihan, si Yvonne ay nakahihigit sa kanya. Ano ang maaari niyang gamitin para supulan siya? Hindi niya akalain na talagang paprotektahan ni Yvonne si Terence, dahil kahit anong tingin niya rito, hindi worth it na masaktan siya para kay Terence. Hindi hahayaan ni Yvonne na madaig siya ng kanyang emosyon, ngunit sinong mag-aakala na mangyayari ito? Hindi niya talaga kayang makipagtalo kay Yvonne ng harapan, tama ba? Kung nangyari iyon, siya ang magdurusa. Pagkatapos ng lahat, si Yvonne ay isang tao na maaaring maging Panginoon ng bayan ng Dingbayan, at tiyak na hindi siya kasing simple at magaspang gaya ng nakikita niya. President Fuller, ikaw ang presidente ng alyansa. Kailangan mong maging patas at makatarungan. Kung hindi, hindi maganda sa iyo kung ang mga tao ay magkalat ng chismis, tama ba? Mitiig ang nasabi lang ni Mavis. Tama, kailangan nating maging patas at makatarungan. Don't tell me that you think I'm not fair and just enough. Nakangiting tanong ni Yvonne. Siyempre kulang pa. Sa teritoryo ng Alliance Division mo, ang asawa at anak ko ay binugbog ng batang ito, lalo na ang asawa ko. I think gumastos ka ng malaking pera para kunin siya, tama ba? Nagkagulo siya dito, at narinig ko na nangyari iyon sa ilalim ng iyong ilong. Hindi ba dapat magbigay ng paliwanag si President Fuller? Malamig na sabi ni Mavis.
Oh, kaya iyon ang iyong pinag-uusapan, Bayan Lord Chang. Simpleng lang. Dapat sinubukan ko na siya pigilan, pero sigurado akong mas kilala ng Bayan Lord Chang ang ugali ng asawa mo kaysa akin. Sinabi niya sa publiko na hindi ako dapat makialam at sinabi pa niya na papatayin niya ako. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Ngumiti si Ivan nang walang pakialam. Sinabi niya talaga yon. Natigilan si Mavis. Naisip niyang si Ivan ang nasa likod nito. Kung hindi, si Elena ay hindi makakaranas ng napakalaking kawalan sa kanyang lakas sa unang bahagi ng yugto ng pagbubukas ng sekta. Ngunit ngayon na naisip niya ito, ang malas ni Elena ay dahil sa kanyang maagang yugto ng paglilinang sa pagbubukas ng bundok. Sa kanyang init ng ulo, hinding-hindi niya sineseryoso ang isang misteryosong pangunahing yugto ng Ascension, lalo na pagkatapos makita ang kanyang anak na binugbog ng ganoon. Natural lang sa kanya na magsabi ng mga ganoong bagay sa publiko. Kung hindi, hindi siya magiging Elena. Sino ang mag-aakala na ang isang early-stage Mountain Split Giant Realm expert ay talagang magdaranas ng napakalaking kawalan sa harap ng isang maagang yugto ng misteryosong Ascension Realm expert? Ang posibilidad na mangyari ito ay napakaliit na ito ay halos balewala. Hindi naniwala si Elena, kahit siya ang may pinakamaraming buhay. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong sa paligid. Hindi mo na kailangang maghanap ng iba, hanapin mo na lang ang mga disipulo ng Ding City Academy. Hindi sila magsisinungaling sa ngalan ng isang tagalabas, di ba? Nagpout si Ivan at sinabi. 4,954. Ayoko. Maingat na umiling si Mavis at tumingin kay Terence na may masamang intensyon. Bagamat isang alchemist ang aking asawa, hindi ako naniniwala na ang isang maagang yugto ng malalim na Ascension Realm Kid ay maaaring talunin siya. Walang silbi ang magsabi ng kahit ano pa, maliban kung personal kung sukatin ang kanyang lakas. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung ikaw, Presidente Fuller, ay lihim na gumamit ng ilang piraso ng cake na may lakas, ng ilang piraso ng cake ng Fuller. Para itago mo sa iba. Nako, si Zinlord Chang ay talagang isang prangka na tao, nangangahas na maglagay ng ganitong uri ng kalokohan sa ulo ng Fuller na ito sa publiko. Kung pag-uusapan, kailan naging napakaganda ng reputasyon nitong si Fuller. Kahit na sa tingin mo ay mabait akong tao. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Ivan, ngunit kalmado siya tulad ng isang sinaunang balon. Ang lahat ng naruroon ay nakaramdam ng matinding invisible pressure. Maging ang mukha ng yumaong Mountain Split Sect cultivator, si Mavis, ay nagbago, at hindi niya namamalaya na umatras ng kalahating hakbang. Hindi, President Fuller, hindi mo naiintindihan. Ito ay hindi isang tumpok ng She**T. Ang aking asawa at anak ay binugbog hanggang sa ganitong estado. Gusto ko lang ng makatwirang paliwanag. Ayokong makita bilang tanga at walang kabuluhan. Sa palagay ko ay hindi ito masyadong marami, tama ba? Walang balak na umatras si Mavis. Wala sa iyo kung sobra o hindi, sabi ni Ivan, umiling-iling. Tama, teritoryo ito ng Alliance Division, kaya syempre si President Fuller ang may huling say. Ano ang gustong sabihin ni President Fuller? Sabi ni Mavis habang nakatingin kay Ivan. Bagamat hindi siya kasing lakas ng kabilang partido, siya pa rin ang Panginoon ng bayan ng Dingtown. Siya ang numero 1 figure sa Alchemy Holy Land ng Golden Classy Area. Tulad ng paghingi ni Ivan ng tulong kay Elena, kahit na ang Golden Class Academy Alliance ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanya. Dapat malaman na higit sa kalahati ng mga elixir sa Golden Class Academy Alliance ay ibinibigay ng Dingtown. Ito ang dahilan kung bakit naging tiwala si Mavis. Hindi mahalaga ang sasabihin ko. Ang mahalaga ay ang sinasabi ni Master Linford. Ngumiti si Ivan at tumango kay Terence. Master Linford. Tinatawag ni President Fuller itong Linford Kid Master. Natigilan si Mavis. Kailangang maging espesyal si Ivan para magamit niya ang ganoong kagalang-galang na titulo. Kahit na ang ikapitong antas ng alchemist ay hindi kwalipikado.
Sa kanyang memorya, ito ang unang pagkakataon na gumamit si Ivan ng ganoong titulo matapos ang kanyang asawa, si Elena, ay naging isang mystic first-level alchemist. Nangangahulugan ito na ang batang Linford na ito ay isa ding mystic first level. Paano ito magiging posible? Walang pakialam si Ivan kay Mavis Chang at lumingon kay Terence na may ngiti, na para bang gagawin niya ang anumang sinabi ni Terence. Sa katunayan, kung hindi dahil sa katotohanan na si Terence ay nagkaroon ng pagkakataon na maging isang mystic second-level alchemist, si Ivan ay hindi magiging bastos kay Terence kahit na gusto niya itong protektahan. Pagkatapos ng lahat, si Terence ang master ng Alchemy Holy Land, at nagkaroon pa siya ng asawa ng isang mystic first-level alchemist. Hindi katumbas ng halaga para kay Ivan na saktan siya para sa isang mystic first-level alchemist, ngunit ibang kwento kung si Terence ay isang mystic second-level alchemist. Kahit na si Terence ay isa lamang mystic second-level alchemist, sapat na para kay Ivan na tumaya sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Kung tungkol sa Guildmation at Elena, wala silang halaga sa kanya. Kung gusto niyang makipag-usap sa kanila, magagawa niya. Kung ayaw niya, pwede niya silang sipin sa isang tabi. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Terence. Walang nakakaalam kung paano tutugan ang binatang ito, na itinuring ni Ivan bilang mahalagang panauhin. Sina Ivan at Mavis ay parehong big shot sa lugar ng Golden Class C, at itong si Terence ay isang super henyo na naging isang alamat. Ito ay magiging isang bihirang palabas. Ikaw si Lord Chang, tama. Tumingin si Terence kay Mavis at walang pakialam na nagsalita, sabi mo gusto mong sukatin ang timbang ko. Tama na yan. May lakas ka ba ng loob na harapin ang asawa at anak ko, pero wala kang lakas ng loob na kunin ngayon? Tiningnan ni Mavis si Terence nang may panghahamak. Hindi siya naniniwala na kayang patayin ni Terence si Elena. Habang mas pinrotektahan siya ni Ivan, mas napatunayan nito na may tinatago ang taong ito. Hindi naman sa hindi ako nang ahas. Mangyaring huwag maintindihan, Zinlord Chang. Hindi lang ako interesadong gumawa ng ganoong katangahan. Gusto mo akong, isang maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm, na makipaglaban sa iyo, isang late-stage Mountain Split Realm expert. Ano sa tingin mo ang nasa isip ko, Zinlord Chang? Nakarating sabi ni Terence, hindi ito sineryoso. Natural lang sa kanya na tanggihan ang alok. Nahirapan na siyang makitungo kay Elena, na pinakamahina sa unang bahagi ng pagbubukas ng bundok. Ngayon, kailangan niyang harapin ang isang late-stage Mountain Opening Realm Master na puno ng hangarin na pagpatay. Gustuhin man niyang mamatay, hindi ito ang paraan para gawin iyon. Siyempre, dapat dahil napuno ng She-T ang ulo mo. Kung hindi, paano ka maglalakas loob na hawakan ang asawa at anak ko? Ngumisi si Mavis. Pinandilatan siya ni Melissa at ang iba pa, ngunit walang pakialam na nagkibit-balikat si Terence at sinenyasan ang mga babae na magpahinga. Hindi nila kailangang magalit sa oras na ganito. Kung tutuusin, lahat sila ay panauhin, at si Ivan ang tanging master dito. Ang mga salita lang ng master ang binibilang. Pagbabalik sa buhay, sa tingin ko ikaw ang may She-T sa iyong ulo, tama ba? Gaya ng inaasahan, si Ivan ay nagbalikwas sa galit. Sinabi na niya na mahalagang panauhin si Terence, at napakabastos pa rin ni Mavis sa harap ng lahat. Halatang mababa ang tingin niya sa presidente. Fuller, anong sabi mo? Sumabog ang pinipigilang galit ni Mavis. Hindi sana siya maglalakas loob na guluhin si Ivan ng ganito sa ibang pagkakataon, ngunit ngayon ay galit na galit siya. Siya ay hindi isang tao na maaaring magpigil. Nakontrol na niya ang sarili niya. Hehe. I mean pwede ka nang umalis ngayon. Kung hindi, hindi maganda kung isasama mo ang iyong sarili. Sigurado ako alam mo ang ugali ko. Ano sa tingin mo, Mayor Chang? Tumingin si Ivan kay Mavis na maaaring kalahating ngiti. Nang matapos siyang magsalita ay biglang umihip ang malakas na hangin sa eksena. Namutla ang lahat sa takot. Kung ang isang nahuling dalubhasa sa paghahati ng bundok tulad ni Mavis ay lalaban ng walang pag-aalinlangan, lahat ng naruroon ay maaapektuhan. Sa mga seryosong kaso, maaaring mayroong malaking bilang ng mga namamatay at nasugatan. Gayunpaman, bago makatakas ang lahat sa lahat ng direksyon, huminto muli ang hangin.
Sa pagkakataong ito, hindi si Ifan ang nag-alis nito, kundi siya mismo. President Fuller, tatandaan ko ang ginawa mo ngayon. Malamig na tiningnan ni Mavis si Ifan, at pagkatapos ay kay Terence. Sa mga sandaling ito, nagpupuyos na siya sa galit, ngunit hindi pa rin siya tuluyang nawala ng malay. Kung siya ay maglakas loob na magsimula ng away dito, si Ifan ay maglalakas loob na patayin siya kaagad. Pagkatapos, magagawa niyang iabot ang kanyang kamay sa Dingtown, ang banal na lupain ng alchemy. Ito ay hindi imposible, ngunit napaka-posible. Marahil si Ifan ay sobrang protection sa tagahanga ni Linford ngayon upang pukawin siya sa pakikipaglaban. Bilang punong alchemist ng Ding City College, bumagsak na si Elena. Kung may nangyari sa bayan ng Lord of Ding City, walang sino man sa Ding City ang makakapagpatatag ng sitwasyon. Tiyak na sasamantalahin ni Ifan ang sitwasyon at iuunat ang kanyang kamay. Matagal nang pinagnanasaan ng alyansa ng kolehiyo ang matabang pirasong karne na ito. 4,955. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Mavis ang pagpawisan ng malamig. Masyadong nakakatakot si Ifan. Ang kanyang lakas ay hindi maarak, at gumawa siya ng mga bagay ng walang prinsipyo. Kapag nakuha na niya ang pagkakataon, tiyak na lalamunan niya siya at dingbayan, at kahit kaunti ay wala na. Mag-iingat ka. Ang mga mata ni Ifan ay puno ng panghihinayang. Nahulaan ni Mavis ang kanyang iniisip. Siyempre, hindi ito resulta ng kanyang sinasadyang pagpaplano. Sinasamantala lang niya ang sitwasyon. Kung ang kabilang partido ay nagkusa na bigyan siya ng ganoong kalaking ebidensya, tiyak na hindi siya magiging magalang. Sa kasamaang palad, si Mavis ay hindi isang simpleng tao. Sa huli, pinili niyang pigilan ang sarili, kaya walang magawa si Ifan sa kanya at kaya lang siyang palayain. Pinandilatan ni Mavis si Terence sa huling pagkakataon, tulad ng isang gutom na lobo na nakatingin sa isang tupa. Malinaw na ang taong ito ay hindi madaling pabayaan si Terence, ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang ayaw dahil sa kapangyarihan ni Ifan. Tumingin si Ifan kay Terence habang pinagmamasdan si Mavis na umalis, ikinalulungkot ko na ginulat kita, Master Linford. Gayunpaman, ang punong bayan na ito na si Chang ay kilala bilang isang nagbabayad ng buhay na multo. Kahit naalisin mo siya sa pagkakataong ito, may susunod na pagkakataon. Master Linford, dapat kang mag-ingat. Salamat sa iyong paalala, Presidente Fuller. Alam ko na ang gagawin. Tumanggo si Terence. Sa tingin ko si Master Linford ay dapat manatili pa ng ilang araw. At least sa Alliance Branch, walang maglalakas loob na manggulo. Iminungkahi ni Ifan. Pinahahalagahan ko ang mabait na intensyon ni Pangulong Fuller, ngunit hindi na kailangan. Tumanggi si Terence nang walang pag-aalinlangan. Kung medyo mahiyain pa siya, baka matakot talaga siya kay Mavis. Pagkatapos ng lahat, hindi masamang manatili sa sangay ng alliance ng ilang sandali, at naroon si Ifan, isang supermaster sa huling yugto ng paglikha ng lupa, upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Ngunit kung siya ay natakot ng ganoon kadali, hindi siya magiging si Terence siya ngayon. Nako, kung ganoon nga, dapat maging mas maingat si Master Linford. May kakayahan si Mavis na gawin ang anumang bagay. Kung may kailangan si Master Linford, maaari mo akong tawagan anumang oras. Hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka. Seryoso ang ekspresyon ni Ifan. Hindi siya peke nag-aalala, talaga siya na baka may mangyari kay Terence. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang Mystic Class Level 2 refiner na kanyang postahan. Kung namatay si Terence, magiging walang saysay ang lahat. Kung gayon, kailangan kong magpasalamat kay Pangulong Fuller. Gabi na, sa tingin ko kailangan na nating umalis. Ngumiti si Terence. Sige, papaalisin ko si Master Linford. Agad na tumayo si Ifan. Hindi na kailangan. President Fuller, please stay. Magkikita tayong muli. Sabi ni Terence sabay wave ng kanyang kamay habang nangunguna siya palabas ng hall. Parang walang pakialam si Mavis. Bagamat ilang beses siyang tinanggihan ni Terence, personal pa rin silang ipinadala ni Ifan sa pasukan ng sangay ng alyansa bago huminto. Kung hindi dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ni Terence, personal niyang ipinadala sila sa barko ng Morning Star.
Master Linford, sigurado ka bang magiging okay tayo kung aalis na lang tayo ng ganito? Lumingon si Randy at tumingin sa dibisyon ng alyansa na nababalot ng gabi. Nanginginig ang kanyang puso, natatakot na anumang oras ay lalabas si Mavis. Bagamat wala silang sinabi, lahat sina Vanessa at Melissa ay nakatingin kay Terence na may pag-aalala. Hindi magandang pakiramdam ang ma-target ng isang late-stage mountain split giant. Ang pakiramdam ng panganib ay sapat na upang masira ang isip ng isang tao, lalo na si Terence mismo. Kahit sila ay hindi nila kinaya. Kung sasabihin kong walang problema, maniniwala ka ba? Tanong ni Terence. Imposibleng yan. Hindi pa ako nakipag-ugnayan kay Mavis, ngunit kilala siya sa paghihiganti para sa pinakamaliit na hinaing. Since nandito na siya, hindi niya hahayaan ang bagay na ito. Medyo solemn na ang ekspresyon ni Vanessa. Medyo sobra para sa kanya na harapin ang isang normal na buhay gamit ang kanyang lakas. Sa antas ng yugto ng pagbubukas ng bundok, mas madaling sabihin kaysa gawin hanggang talunin ang isang mas malakas na kalaban. Sa totoo lang, hindi ko akalain na pakakawalan niya ako. Tumawa si Terence. Kung gayon bakit mo tinanggihan ang mungkahi ni Yvonne? Mula sa sitwasyon ngayon, makikita na si Mavis ay labis na natatakot sa kanya, kaya dapat ay napakaligtas na manatili sa kanya. Maaari kang magtago sandali, at pagkatapos ay maaari kang pumunta sa Morning Stars Academy o sa Morning Pride Academy kasama si Yvonne. Sa ganoong paraan, ito ay magiging walang kabuluhan at pagsasalita ni Vanessa. Sa ganang kanya, si Terence ay isang taong palaging nagbibigay ng mga hindi inaasahang sorpresa sa mga tao, ngunit hindi siya sapat na mature pagdating sa pakikitungo sa mga tao. Marahil ang pagmamataas niya ang dahilan kung bakit siya tumanggi sa panukala ni Yvonne, ngunit ngayon ay isang buhay at kamatayan na sitwasyon, ito na ba ang oras para ipagmalaki? Tama ang sinabi ni Tita Lane. Sa totoo lang, ganito rin ang naisip ko, pero pag-isipan ko, pakiramdam ko hindi ito masyadong maganda. Sabi ni Terence, umiling-iling. Anong hindi maganda? Tanong ni Melissa. Maaari kang maging isang magnanakaw sa loob ng 1,000 araw, ngunit paano ka makakapag-ingat sa 1,000 araw? Sabi ni Terence habang nakatingin sa kanila. Ang ibig mong sabihin. Si Vanessa at ang iba ay napatalon sa gulat. Kung ihahayag niya ang kanyang tunay na intensyon, matatakot sila hanggang sa mamatay. Hindi nila akalain na magkakaroon ng ganoong pag-iisip si Terence. Ngunit muli, ito ay isang bagay na nakakasira ng lupa para sa sinuman, ngunit para kay Terence, nakagawa siya ng maraming bagay na nakakasira ng lupa. Natural, hindi siya nagulat. Tinanggap ni Terence ang gulat na mga ekspresyon ng lahat at lumingon kay Randy, nga pala, gusto kong malaman kung ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng treasured ship ay makakapigil sa isang dalubhasa sa paghahati ng bundok sa huling yugto. Mahirap sabihin. Kung ito ay tumatakbo sa buong lakas, dapat walang problema. Pero kung titigil lang dito gaya ngayon, na ang protection array ay pinananatili lamang sa pinakamababa, sa tingin ko ito ay lubhang mapanganib. Nag-iisip sandali si Randy sa sinabing. Kung ganoon nga, pwede ko bang problemayan si Chancellor Lee para tulungan akong ipalaganap ang balitang napagdesisyonan ng ating treasured ship na bumalik sa Morning Star Academy bukas ng madaling araw? Para naman sa iba pang mga Morning Star disciples na hindi pa natatapos sa kanilang mga pagsubok, kailangan kitang guluhin para maibalik sila sa Academy Alliance. Okay lang ba? Sabi ni Terence habang kinurot ang kanyang baba. No problem. Gagawin ko ang bilin ni Master Linford. Saad ni Randy. Alam niyang hanggat ito ang kalooban ni Terence, hindi siya masisisi kahit na mag-isa siyang magdesisyon, hindi pa banggitin na maliit na bagay lang ito. Iniisip mo ba? Sabi ni Melissa, naiintindihan ang gustong sabihin ni Terence. Ang sangay ng alliance ay nasa ilalim ng proteksyon ni Yvonne, kaya hindi siya nang ahas na kumilos. Kapag ang treasure ship ay tumulak na, magiging mahirap para sa kanya na sirain ang protective array, at mas magiging mahirap para sa kanya na kumilos pagdating namin sa Morning Star Academy. Kaya isang lugar na lang ang natitira para sa kanya upang kumilos. Ngumiti si Terence sa lahat. 4,956 ampere.
Sabay-sabay na sabi ni Remilyn at ng iba pa. Tama, Pierre ito. Hiniling ko kay Chancellor Lee na ibalita na babalik tayo sa Morning Stars Academy bukas ng umaga, kaya mamayang gabi na lang ang natitira nila. Lumiwanag ang mga mata ni Terence pagkatapos ng isang pause. Ang oras at lugar ay nakumpirma ng walang pag-aalinlangan. Mayroon pa bang mas madaling pangingisda sa mundo kaysa dito? Natahimik ang lahat, nabigla sa plano ni Terence. Anong uri ng tao si Mavis? Ang isang late stage na Mountain Split Giant Realm expert ay talagang nahuli niya na parang isda. Ang kanyang tapang ay talagang nakakalaglag ng panga, at maging si Vanessa ay medyo natakot sa kanya. Pero kahit mangisda ka, kailangan mong magkaroon ng lakas para hilahin ang isda papunta sa dalampasigan. Hindi maliit na bagay kung bibigyan mo siya ng pagkakataong makagat ng kawit, malamang nakalad ka rin siya sa dagat. Terence, mas mabuting pag-isipan mo iyon. Nagbabala si Vanessa na may seryosong ekspresyon. Tama, kaya hindi ko kayang mag-isa. Kailangan ko ng tulong. Tumawa si Terence. Sa dilim, tumayo si Mavis sa likod ng multo na Golden Eagle at tumingin sa lupa. Siya ay halos 1,000 talampakan sa ibabaw ng lupa, kaya ang mga tao sa ibaba ay hindi matukoy ang kanyang pag-iral. Gayunpaman, maaari siyang umasa sa kanyang makapangyarihang banal na kahulugan upang subaybayan ang bawat galaw sa lupa. Biglang namula ang mga talukap ni Mavis. Nagkaroon ng kaguluhan sa treasured ship ng Morning Star Academy. Nakinig siyang mabuti at napagtanto niyang babalik sila sa Morning Star Academy kinaumagahan. Gustong tumakbo ng batang iyon na pinangalanang Linford. Agad na naunawaan ni Mavis ang intensyon ng kabilang partido. Dahil natatakot siya kay Yvonne, ayaw niyang kumilos sa oras na ito. Kahit na ang pantalan ay medyo malayo sa sangay ng Alliance, ito ay hindi masyadong malayo. Sa pangalan, teritoryo pa rin ito ng Alyansa, na teritoryo ni Yvonne. Hindi siya nang ahas na hawakan si Terence sa banquet hall, ito ang teritoryo ni Yvonne, at kahit na hindi ito ang Alliance Division, kailangan niyang mag-isip ng 2 beses bago gumawa ng anuman. Siyempre, alam din niya na ang pinakaangkop na lugar para sa kanyang pag-atake ay ang pantalan, ngunit hindi ngayon. Maghahanap siya ng dahilan para akitin si Yvonne palabas ng Thunderclap Plain Island, pagkatapos ay maaari siyang umatake sa pantalan ng walang pag-aalinlangan. Sa kasamaang palad, hindi siya binigyan ni Terence ng pagkakataon. Sa deck ng barko ng Morning Star Academy, nag-uusap sina Terence, Melissa, at ang iba pang mga babae. Walang ibang tao sa paligid, at tila wala silang pakialam sa banta ng muling buhay. Okay lang ba talaga ito? Tumingin si Melissa kay Terence, nag-aalala. Si Remilyn at Minerva ay pareho. Mukha silang kalmado sa panlabas na anyo, ngunit pagkatapos marinig ang plano ni Terence, ang kanilang mga puso ay nakabitin sa hangin. Nag-aalala sila para kay Terence. Kung matutulungan nila si Terence, gayunpaman, ngunit ang problema ay ang kabilang partido ay isang late stage na Mountain Split Giant. Ang maagang yugto ng misteryosong ascension na tulad nila ay walang karapatang maging kanya na kumpay. Maliban sa pag-aalala, hindi nila alam kung ano pa ang maaari nilang gawin. Hindi ko alam, pero kailangan kong subukan ito. Ito ang pinakamagandang pagkakataon. Kung palalampasan ko ang pagkakataong ito, mahirap hanapin muli ang tindahang ito. Si Terence ay hindi nagtitiwala, ngunit kailangan niyang subukan kahit anong mangyari. Hindi niya kayang iwanan ang napakalaking nakatagong panganib, o hindi na siya makakapamuhay ng mapayapang buhay kung target siya ng isang late Mountain Split Master. Pero, gusto siyang hikayatin muli ni Remilyn. Hindi siya duwag at nakagawa na siya ng maraming peligrosong bagay sa kanyang sarili noon. Kung hindi niya hihilingin kay Terence na makipagtulungan sa kanya sa panahon ng paglilitis. Ito ay isang napaka-peligrong pagpili sa sarili nito, ngunit talagang ayaw niyang makitang nakipagsapalaran si Terence. Hindi naman. Huwag kang mag-alala. Mukhang delikado ang pangingisda ngayong gabi, pero sa totoo lang medyo ligtas ito. Kung hindi ko man lang ma-survive ang ganoong magandang pagkakataon ngayong gabi, mamamatay ako sa mga kamay niya maya-maya, kaya hindi maiiwasan ito.
Maaari lang akong sumugal kapag ang logro ay ang pinakamahusay. Sa ganoong paraan, may pagkakataon pa akong manalo. Kung hindi, walang pagkakataon na manalo. Matigas na sabi ni Terence. Walang ibang sinabi sina Melissa at Minerva. Alam nila na walang silbi na hikayatin siya, ngunit may gustong sabihin si Remeline. Naniniwala siya na hindi lang isang paraan ang mayroon si Terence. Dapat ay mayroon siyang mas ligtas na pagpipilian. Gayunpaman, bago makapagsalita muli si Remeline, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Terence at sinabi niya sa malalim na boses, nakagat ng isda ang kawit. Bago siya makatapos, isang malaking talim ng hangin ang bumaba mula sa langit at nabasag sa bangka. Isang ilaw ang kumislap sa itaas ng ulo ni Terence at ng iba pa at nakaharang sa talim ng hangin. Ito ay ang pagbuo ng proteksyon ng bangka. Ngunit pagkatapos, isa pang malaking wind blade ang sumunod na malapit, at ang proteksyon na hanay ng treasured ship ay kumikislap at nabasag. Bagamat naharang nito ang karamihan sa kapangyarihan, ang treasured ship ay yumanig pa rin ng malakas, at ang nakapalibot na ibabaw ng dagat ay sumabog na may malalaking alon na may taas na daan-daang talampakan. Tulad ng sinabi ni Randy, ang antas ng protection array na ito ay hindi maaaring hadlangan ang huling yugto ng paghahati ng bundok. Mag-iingat kayo, huwag kayong makialam. Ang boses ni Terence ay umalingaw-ngaw pa rin sa barko, ngunit siya ay tumalon sa isang iglap, nagmamadaling bumaba ng barko at patungo sa Alliance Division sa bilis ng kidlat. Gusto mo pa bang iligtas ka ni Ifan sa oras na ito? Sa tingin mo ba makakatakas ka sa Alliance Division? Lumapag si Maeve sa pantalan na may malamig na kasunod ng bugzo ng hangin habang hinahabol niya si Terence. Sobrang bilis. Tumalon ang puso ni Terence nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura sa likod niya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi lamang gamit ang super limit butterfly microsteps, kundi pati na rin ang pure energy jet technique. Ito ang pinakamabilis na napuntahan niya. Kung ikukumpara niya ang kanyang bilis, mas mabilis siya kaysa kay Elena noong siya ay nasa unang bahagi pa ng yugto ng pagbubukas ng bundok. Kahit papaano, hindi siya nag-all out noong kinakalaban niya si Elena. Nagawa niyang paglaruan si Elena gamit lang ang kanyang super limit na butterfly microsteps. Gayunpaman, kapag inihambing niya ang kanyang bilis sa bilis ng patuloy na pagbaliktad ng buhay, ang pagkakaiba ay parang pagong na tumatakbo sa isang kuneho. Kahit na pareho silang sect opening giants, malinaw na hindi magkapareho sina Mavis at Elena. Si Mavis ay nasa huling yugto, habang si Elena ay nasa maagang yugto. Bukod dito, si Mavis ay isang alchemist sa huling yugto. Ang kanilang mga kakayahan ay hindi bababa sa 100 beses o kahit na 12-dosenang beses na mas malakas. Walang paraan upang ihambing ang dalawa. Ito ay talagang isang malaking isda na gustong pumatay. Bumantong hininga si Terence sa kanyang sarili, ngunit hindi siya nang ahas na pabayaan ang kanyang pagbabantay. Maaabutan na siya ng kaaway anumang segundo, at ang muling pagkagambala ay hindi naiiba sa pagpapakamatay. Ngunit kahit na ganoon, lumiit ang distansya nilang dalawa mula sa 1,000 talampakan hanggang sa 100 talampakan sa isang iglap. Sa ganoong kalayuan, naaamoy na ni Terence ang layunin ng pagpatay mula sa likuran. 4,957. Medyo mabilis kang tumakbo, pero para ipakita ang bilis mo sa harapan ko, isang big shot ng elemento ng hangin, mali ba ang ininom mong gamot? Umalangaw-ngaw sa kanyang tenga ang masasamang tawa ni Mavis. Hindi na kailangang lumapit si Mavis, madali niyang makuha ang ulo ng isang tao mula sa 1,000 talampakan ang layo, ngunit naramdaman niyang napakadali para kay Terence. Upang mailabas ang kanyang galit, kailangan niyang durugin ang katawan ni Terence at hayaan siyang mamatay sa walang katapusang sakit. Noon lamang siya makakagawa ng isang halimbawa mula kay Terence at hayaan ang mundo na makita kung ano ang mga kahihinatnan ng pakikipag-usap kay Mavis. Gaya ng inaasahan, isa siyang wind element powerhouse. Inasahan na ito ni Terence. Sa tuwing lilito o umaatake si Mavis, nagdadala siya ng marahas na bugzo ng hangin. Ito ay makatwiran para sa kalaban upang maging napakabilis.
Pagkatapos ng lahat, ang elemento ng hangin ay isang bihirang espiritual na katangiang ugat na dalubhasa sa bilis, at ang Minerva ay isang halimbawa. Sa susunod na segundo, si Mavis ay hindi gumamit ng anumang mga kasanayan, tinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan sa leeg ni Terence. Kung kailangan niyang gamitin ang kanyang mga kasanayan sa pagpirma laban sa isang Terence lamang, siya ay isang biro. 5 talampakan lang ang layo niya kay Terence, ang buong katawan niya ay dumidikit sa likod ni Terence na parang anino. Hindi man lang siya maalis ni Terence. Gayunpaman, hindi inakala ni Terence na kaya niyang palayasin ang kanyang kalaban sa bilis lang. Nangakmang hahawakan siya ng kamay ni Mavis, tumalikod si Terence at naglabas ng 7 elemento ng 5 elemento na Killer Chi. Isinasantibi ang kanilang mga antas ng cultivation, ang 5 elementong pagpatay sa layunin ay isa ng napakalalim na kasanayan sa militar. Ngayon na ito ay pinagsama sa mga katangian ng yelo at ambon, mas mahirap itong ipagtanggol. Ang pagkapahiya ni Elena ay patunay nito. Siyempre, hindi inaasahan ni Terence na ang hakbang na ito ay magdulot ng anumang tunay na problema sa lalaki, hindi ito makatotohanan. Isa lang ang nasa isip niya, at iyon ay ang pabagalin siya. Sinamahan ng isang malalim na dagandong ng dragon, ang layunin ng pagpatay ng 7 elemento at 5 elemento ay bumaril patungo sa pangkalahatang nakatadhana. Isa itong head-on collision, at kahit si General Fated ay walang oras na mag-react. Tuwang-tuwa si Terence. Nag-aalala siya na hindi niya matamaan ang kalaban sa hakbang na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang late mountain split expert. Nakakatakot ang bilis niya. Hindi niya akalain na magiging ganito kadali. Parang pabaya talaga ang kalaban. Siyempre, kahit sino man, hindi maiiwasan ang pagmamaliit sa kalaban. Agad na napalibutan si Mavis nang pumapatay na si Chi. Hindi nilalayo ni Terence na pumatay, gusto lang niyang pigilan ang kalaban. Alam niya na ang 5 elementong pumatay kay Chi ay walang magagawa sa kanyang kalaban, ngunit sapat na ang yelong Chi upang pabagalin ang paggalaw ng kanyang kalaban, tulad ng ginawa niya kay Elena. Hindi man lang tiningnan ni Terence ang reaksyon ni Mavis, tumaliko siya at tumakbo, tinulak ang kanyang bilis ng tada max. Ngunit bago pa man siya makahakbang ng 2 hakbang, narinig niya ang malamig at mapanuksong boses ni Mavis. Sa ganyang kaliit na lansihin, kaya mong bugbugin ang asawa ko ng ganyan. Ang alarm ni Jade ay biglang tumunog, at si Terence ay walang oras na mabigla. Siya subconsciously gumulong sa gilid, at habang siya ay mukhang isang gulo, siya dodged isang invisible wind blade sa nick of time. Sa sobrang takot niya ay pinagpawisan siya ng malamig. Gaya ng inaasahan sa isang late-stage mountain split giant, napakatakot ang lalaking ito. Wala man lang magawa sa kanya ang layunin ng pagpatay sa 5 elemento. Kung hindi dahil kay Jade, si Terence ay pinugutan na. You're quite vigilant. Pero sa kaunting lakas mo, wala talaga akong makitang lugar na makakapantay sa early stage ng mountain opening realm. Mukhang tama ako. Si Ifan ang nasa likod nito. Si Mavis ay lalong kumbinsido sa kanyang teorya. Pagkatapos ng engkwentro na ito, sigurado siyang hindi mahina si Terence, ngunit hindi niya kayang talunin si Elena ng ganoon. Dapat may nangyayari. Siyempre, hindi linawin ni Terence ang mga bagay na tulad nito. Mula sa kanyang pananaw, makabubuti kung si Ifan ang sisisihin ni Mavis. Mas mainam kung si Ifan ay walang pagpipilian kundi ang kumilos, kung gayon hindi na niya kailangang mag-aksaya ng napakaraming oras at pagsisikap sa pagsisikap na mabuhay. Sa kasamaang palad, kahit na pinaghihinalaan ni Mavis si Ifan, walang paraan na palayain niya si Terence. Ano man ang mangyari, ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang asawa at anak ay kasalanan ni Terence. Kinailangang mamatay si Terence ngayong gabi. Si Terence, siyempre, ay hindi ganoon kamuwang. Matapos niyang iwasan ang talim ng hangin, nagpatuloy siya sa pagtakbo patungo sa Alliance Division. Ito ang plano niya sa simula, at hindi niya kayang mawala ito. Sa tingin mo makakatakas ka? Napakunot ng noo si Mavis. Ang dalawa sa kanila ay napakabilis, at bagamat saglit lang silang nagkita, nasa kalagitnaan pa lang sila ng Alliance Division.
Kung sila ay masyadong malapit, si Ifan ay maaalerto, at hindi lamang niya magagawang patayin si Terence, ngunit maaari pa niyang masangkot ang kanyang sarili. Sa isang pag-iisip, nagsimulang umihip ang hangin sa paligid ni Mavis, at isang maliit na buhawi ang nabuo sa paligid niya at ni Terence, na 100 talampakan ang layo mula sa kanya. Agad na naramdaman ni Terence na parang naipit siya sa kumunoy. Sa lakas ng hanging nakapaligid sa kanya, hindi na siya makalakad, lalo pang mapanatili ang kanyang orihinal na bilis. Inanod ang boses ni Mavis sa buhawi. Isang saglit, parang 100 milya ang layo niya, ngunit sa sumunod na sandali, parang nasa tapat na siya ng kanyang tenga. Anak, parang wala na akong ganang patayin ka pa. Basta mapatunayan mo lang na may ginawa si Ifan sa asawa ko, maawa ako at hahayaan kitang mabuhay. Ano sa tingin mo? Nagulat si Terence, ngunit agad niyang naintindihan ang gustong sabihin ng lalaki. Tila hindi nagustuhan ng lalaking ito ang isang maliit na pritong tulad niya, at gagamitin niya ito bilang dahilan para i-target si Ifan. Iyon talaga ang nangyari. Si Mavis ay palaging laban kay Ifan. Dahil sinamantala ni Ifan ang pagkakataon na puntiryahin ang Dingtown, maaari ding target ni Mavis ang presidente ng Alliance. Bagamat hindi makatotohanan para sa kanya na ilipat si Ifan sa kanyang sariling lakas at katayuan, si Ifan ay hindi matatalo. Hanggat pumunta siya sa Mystic Division Sea area at nakatagpo ng ilang tao, maaaring makaharap niya si Ifan. Kung papalarin siya, baka makuha pa niya ang posisyon ng presidente ng alyansa. Oh, really? It sounds good, but who knows if you'll burn the bridge after crossing it? Besides, Ifan is such a big shot. Kung ako, isang maliit na prito, ay sasalungat sa kanya, hindi ba't parang isang matandang nagbibigti? Sabi ni Terence na may malamig na ngiti. Anak, mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Sa tingin mo ba may puwang ka pa para makipagtawaran? Ang maringal na figure ni Mavis ay bumungad sa buhawi, tulad ng isang Diyos ng hangin, na kamamanghang. 4,958. Ganun ba? Walang pag-aalinlangang ngumiti si Terence, at ikinulong ang kanyang mga labi. Ang lugar na ito ay hindi malayo sa dibisyon ng alyansa. Hindi ka ba natatakot na mapansin ni Ifan na gumagawa ka ng ganoong kalaking kaguluhan? Natatakot ako na ikaw, isang huli na eksperto sa paghahati ng bundok, ay parang langgam sa kanyang harapan, tama? Di ko na kailangan sunduin. Hindi ko siya matatalo, pero sa tingin mo ba magdudulot ng maraming kaguluhan itong galaw ko? Ha. Imulat mo ang mga mata mo at tingnan mo ang sitwasyon sa labas, tanga. Tumawa ng malakas si Mavis. Pinahina pa niya ang buhawi para makita ni Terence. Tumingin si Terence sa labas. Akala niya ay sasaklawin ng buhawi ang isang malawak na lugar, ngunit nagulat siya sa nakita niya. Ang buhawi ay nasa pagitan lamang niya at ng nakatakdang kamag-anak, at walang anumang ingay na nakakabasag ng lupa sa labas ng lugar na iyon. Ito ay tahimik, at kahit isang butil ng buhangin ay hindi napukaw. Napatalon si Terence sa paningin ng ibig sabihin nito ay hindi ito ang kanilang tunay na lakas, kahit 10% nito. Parang pasang naglalaro ng daga. Ano sa tingin mo, bata? Ngayon ay dapat mong unawain ang sitwasyon. Gustuhin mo mang mabuhay o mamatay, gumawa ka ng sarili mong desisyon. Napakalimitado ng pasensya ko. Dahan-dahang lumapit ang figure ni Mavis. Oh, really? I'm quite patient. Bihira lang makatagpo ng mahusay na eksperto sa huling yugto ng pagbubukas ng bundok na tulad mo, kaya paano ko tatapusin ang mga bagay ng walang ingat? Mahinahong ngumiti si Terence, at hindi na hinintay na mag-react ang kanyang kalaban, nagpadala siya ng palad pasulong. Kasabay ng isang maringal na dagandong ng dragon, lumitaw ang isang walang uliran na layuning pagpatay sa 5 elemento. Maging si Mavis, na nasa likuran nila, ay nagulat at hindi napigil ang mapabulalas, through chi manifestation. Hindi, ginagawa kong espiritu ang aking vital energy. Sa mahigpit na pagsasalita, ang layunin ng pagpatay sa 5 elemento ngayon ay ang pagpapakita ng totoong chi.
Kahit na ito ay napakabihirang para sa isang master ng profound stage, mayroong maraming mga henyo sa East Continent na maaaring makabisado ang discarding ito. Gayunpaman, ang layunin ng pagpatay sa 5 elemento sa harap niya ay hindi lamang isang dragon. Mayroon itong parehong anyo at espiritu, at ito ay isang tunay na dragon ng baha. Hindi lang ito eksaktong kamukha ng dragon na baha, ngunit mayroon ding misteryosong dumadaloy dito. Para bang naturukan ng buhay ang Flood Dragon na nabuo sa pagpatay kay Chi ng 5 elemento. Kung titingnang mabuti, makikita nila na ang bagay na ito ay bumubuo ng isang napakalalim na pattern, ang Foxy 8 trigrams. Ang tunay na pagpapakita ng enerhiya ay simpleng pagpapakita ng tunay na enerhiya. Kahit na mukha itong dragon na baha, palabas lang ito. Gayunpaman, iba ang totoong enerhiya. Pagkatapos ma-inject ng mahiwagang sigla na ito ay magiging isang tunay na 8 trigrams Flood Dragon. Kung si Terence ay sapat na malakas, maaari niyang patuloy na palitan ang kanyang dalisay na enerhiya, at ang dragon na ito ay maaaring umiral magpakailanman sa mundong ito. Sa kalaunan, ito ay magiging isang bagong makapangyarihang espiritong hayop. Dapat malaman na kahit si Mavis, isang late-stage mountain split expert, ay hindi kailanman nakabisado ng ganoon kalalim at malalim na pamamaraan. Sa karamihan, naabot lamang niya ang hakbang ng tunay na pagpapakita ng Chi. Tungkol sa tunay na pagbabago ng espiritu ng Chi, hindi niya kailanman naisip ito. Natigilan si Mavis, ngunit hindi ito naramdaman ni Terence. Wala siyang alam tungkol sa pagbuo ng Chi spirit, at habang nagulat siya sa bagong estilo ng 5-element killing intent, isa lang itong advanced na bersyon ng 7-element 5-element killing intent sa kanyang mga mata 8-element 5-element killing intent. Upang maging mas tumpak, tinawag itong layunin ng pagpatay ng 5 elemento at 8 trigrams. Ito ay isang bagay na pinag-isipan niyang mabuti mula nang makipag-away siya kay Elena. Sa huli, nakaisip siya ng ideya na ayusin ang 8 elemento sa pagkakasunod-sunod ng Foxy 8 trigrams upang balansehin ang pinakamakapangyarihang elemento ng kidlat at ang iba pang 7 elemento. Sa wakas, pinakawalan niya ito sa anyo ng layunin ng pagpatay sa 5 elemento, na siyang lumikha ng nakakagulat na eksena. Pagkatapos lumitaw ang dragon, dumaan ito sa buhawi sa isang iglap. Tuwang-tuwa si Terence. Agad siyang gamulong at gumapang habang buong lakas na tumakbo palabas. Naghahanap ka ng kamatayan. Sa wakas ay bumalik si Mavis sa kanyang katinoan, ang pagkabigla ay nagbigay sa kanya ng pagsuko sa pagkontrol sa buhawi. Gaano man kalakas ang dragon, hindi ito makakalusot dito ng ganoon kadali, at si Terence ay hindi makakatakas ng ganoon kadali. Galit na galit si Mavis na wala siyang pakialam kung inalerto niya si Yvonne, at hindi rin niya gustong tumstigo si Terence laban kay Yvonne para sa kanya. Isa lang ang nasa isip niya, patayin si Terence. Hanggat kaya niyang patayin si Terence sa lalong madaling panahon, hindi mahalaga kahit na ma-alerto si Yvonne. Hindi gugustuhin ni Yvonne na ipaglaban si Terence para sa isang patay na tao. Bukod dito, kung talagang maglalaban sila, kahit na hindi niya matalo si Yvonne, tiwala siya na makakatakas siya. Ang bilis ni Mavis ay ilang beses na mas mabilis kaysa dati, at naabutan niya si Terence sa isang iglap. Hindi lang nawala ang 8 trigram na dragon, ngunit bigla itong sumulpot mula sa likod ni Mavis at tumama sa kanyang likuran. Kung ito ay sino man, sila ay nagdusa ng isang malaking kawalan. Gayunpaman, hindi man lang lumingon si Mavis. Biglang lumitaw ang mga wind blades sa paligid niya, at ang 8 trigram na baha ng dragon ay nadurog bago pa man ito makalapit sa kanya. Hindi lang iyon, ngunit si Terence mismo ay hindi rin nakatakas. Ang mga talim ng hangin na nagmumula sa lahat ng direksyon ay dumampi sa kanyang kaliwang balikat, ang sugat na napakalalim na nakikita ang buto, halos hiniwa nito ang kanyang buong balikat. Si Mavis ay nagpakita sa harap ni Terence, ang kanyang mukha ay puno ng layuning pumatay. Si Terence ay maaaring lumaban ng pabalik-balik sa isang maagang yugto ng Mountain Split Cultivator tulad ni Elena, ngunit siya ay wala sa harap ng isang late-stage na Mountain Split Cultivator na tulad niya. Dahan-dahan kitang puputulan hanggang mamatay, hiwa-hiwain. Baka kung gaano kakatagal. 100, 200, o 300.
Ngumisi si Mavis habang nakatingin sa ekspresyon ni Terence. Huwag mong isipin na matatakot mo si Yvonne. Kahit gawin mo, mas mabilis kang mamatay. Ha. Oh, really? Ganun ka ba talaga ka-confident na hindi ako makakatakas sa Five Fingers Mountain mo? Nagpa siya si Terence na huminto sa paglalakad. Walang bakas ng takot sa mukha niya, kundi isang pakiramdam ng ginhawa, na para bang katatapos lang niya ng isang mahalagang plano. Sa tingin mo makakatakas ka? Ni hindi mo alam na malapit ka na palang mamatay, paano magkakaroon ng ganyang self-righteous fool sa mundong ito? Malungkot na tiningnan ni Mavis si Terence habang ginagalaw niya ang kanyang daliri, nagpapadala ng hindi mabilang na mga wind blades kay Terence. Let me correct you. Hindi ako ang nag-iisip na matalino siya. Baka ikaw, Mayor Chang. Mahinahong ngumiti si Terence, hindi lumalayo. Nag-cross arms siya at tumingin sa lalaki na parang outsider. 4,959. Naningkit ang mga mata ni Mavis nang hihiway na ng mga wind blades ang katawan ni Terence. Biglang gumalaw ang lupa sa ilalim ng paa ni Terence, ngunit hindi si Terence. Ito ay ang lupa na gawa sa buhangin at bato. 4 na pader ng buhangin ang tumaas mula sa lupa sa bilis na mahirap makita sa mata, na pinoprotektahan ng mahigpit ang paligid ni Terence. Ang hindi masisira na mga blades ng hangin ay hindi nag-react nang pumasok sila sa mga dingding. Ano? Nagulat si Mavis, malinaw na hindi ito si Terence, ito ay ang paggawa ng isang sect opening powerhouse, at ang sect opening powerhouse na ito ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Naramdaman ni Mavis na may mali. Hindi niya namamalayan na sinubukan niyang lumipad pataas sa langit, ngunit biglang bumagsak ang kanyang mga paa. Dalawang malalaking kamay na gawa sa buhangin at bato ang humawak ng mahigpit sa kanyang mga paa at kinaladkad siya sa lupa. Sa isang kisap mata, si Mavis na lamang ang naiwan sa itaas na bahagi ng katawan. Sino ang naglalaro dito? Get the hell out! Bagamat naipit si Mavis sa buhangin, mabilis siyang kumalma at sumigaw. Hindi ako naglalaro. Matagal na akong naghihintay dito, Chief Chang. Unti-unting lumabas ang figure ni Vanessa mula sa buhangin, at tumingin siya kay Terence nang nakangiti. Sino ka? Nagdilim ang mukha ni Mavis. Oh! Gusto ba ng bayan na si Lord Chang na maalala ang pangalan ko at ayusin ang score mamaya? Walang masama kong sabihin sa iyo, ako si Vanessa mula sa ipinagmamalaki ng Morning Academy. Walang pakialam na sabi ni Vanessa. Mapait na ngumiti si Terence sa sarili. Kung siya iyon, hindi siya ganoon kabait para ibunyag ang tunay niyang pangalan sa kalaban. Paano kung hindi niya kayang patayin ang nakatakdang kamag-anak? Hindi ba siya humihingi ng gulo? Gayunpaman, bilang isang babae, ang karakter ni Vanessa ay lubhang hindi sumusuko. Hinamak lang niya ang mga bagay tulad ng pagtatago ng kanyang pangalan. Kung mayroon siyang lakas ng loob na lumapit at maghayganti, maaari siyang pumunta. Kung natatakot siyang maghayganti ang kabilang partido, hindi siya si Vanessa at wala rito. Vanessa. Hindi ako makapaniwala na may ekspertong tulad mo sa isang lugar na puno ng mga babae tulad ng Academy of Morning Pride. Hindi ko masabi. Napakunot ang noo ni Mavis, na isang pambihirang tanawin. Masasabi niya mula sa aura ni Vanessa na siya ay isang mid-stage mountain split expert. At sa hindi malamang dahilan, naging kasing lakas niya ngayon. Hindi ko na kailangang isipin ito, na set up ko na ang siyam na palace sun formation dito. Sabi ni Vanessa habang nakatingin sa kanya ng walang pakialam. 9 palace sun formation. No wonder. Biglang naintindihan ni Mavis. Sinabi na ang siyam na palace sun formation ay isang napaka-espesyal na pormasayon. Ang pormasyong ito ay lubos na makapaglilimite sa lakas ng kalaban. Ang kanyang lakas ay nasa tuktok lamang ng gitnang yugto ng paghahati ng bundok, o mas mababa pa. Sa orihinal, ang lakas ni Vanessa ay nasa gitnang yugto ng pagbubukas ng bundok, kaya imposible para sa kanya na makipagkompetensya sa kanya. Gayunpaman, sa siyam na pagbuo ng buhangin ng palasyo, nagkaroon siya ng kapangyarihang lumaban. Anak, kaya hindi ka pumunta kay Yvonne para humingi ng tulong, ngunit gumawa ka ng ganoong bitag para sa akin. Talagang hindi ito simple. Malamig na tiningnan ni Mavis si Terence.
Nagsisimula siyang maniwala na walang ginawa si Ifan sa kanyang asawa. Sa lakas at katalinuhan ng batang ito, hindi imposibleng mapatay niya ang kanyang asawa. Masyado kang mabait, mahinang tumango si Terence. Ito ay tulad ng sinabi ni Mavis, lahat ito ay bahagi ng kanyang plano. Hinayaan niya si Vanessa na mag-ambush sa pinakaangkop na lugar para sa siyam na Palace Sand Formation, at ang kailangan lang niyang gawin ay akitin si Mavis. Ang planong ito ay tila napakasimple, ngunit nang ito ay aktwal na natupad, ito ay napapaligiran ng panganib. Ngayon lang, kung hindi dahil sa lakas niya, kung hindi dahil sa jade pendant na nagbabala sa kanya, ilang beses na siyang namatay. Huwag ka ngang masyadong saplada, bata. Pinapatunayan mo lang ang sinabi ko kanina, self-righteous idiot. Ang mga mata ni Mavis ay bumaling kay Vanessa, na puno ng fighting spirit, at siya ay nginisyon, sa tingin mo ba ay mapipigilan mo ako sa pamamagitan ng pag-asa sa babaeng ito? Nang matapos siyang magsalita ay biglang bumangon ang ihip ng hangin mula sa katawan ni Mavis. Bagamat nakakulong ang kanyang mga paa, hindi ito naging hadlang sa kanyang pagkilos. Kahit na siya ay nakulong sa siyam na Palace Sand Array, hindi niya talaga sineseryoso si Vanessa. Sa huli, kahit na siya ay may lakas ng gitnang yugto ng paghahati ng bundok, siya ay isang babae lamang. Malakas ang hangin, at isang malaking buhawi ang agad na dumaong sa dalampasigan ng Thunder Plain Island. Sa puntong ito, walang ibang pakialam si Mavis. Ayaw niyang gulatin si Ifan. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay patayin itong mid-mountain split na babae at si Terence, na nagtatago sa gilid. Mag-ingat ka. Natigilan ang ekspresyon ni Vanessa habang winawagayway ang kanyang kamay, senyales kay Terence na tumabi. Ang lakas ni Terence ay maihahalin tulad sa isang naunang nagbukas ng bundok na master tulad ni Nia Elena, ngunit wala pa rin siyang silbi sa harap ng isang tulad ng Feng Mingwei. Ito ay makikita mula sa dalawang pagtatagpo ngayon lamang. Sa puntong ito, kalahating matagumpay na ang planong itinakda niya ngayong gabi, ngunit kahit na, maaari lamang nitong limitahan ang lakas ng nakatakdang kamag-anak. Kung matatalo man niya o hindi ang kabilang partido sa huli ay nakasalalay pa rin sa kanya, si Vanessa. Sa isang maikling sandali, tinangay ng buhawi ni Mavis ang isang malaking halaga ng dilaw na buhangin. Sa di kalayuan, para itong wild sand tornado. Ang matalim na sipol ng hangin at buhangin ay nagpanginag sa takot. Parehong si Vanessa at ang buhay na walang hanggan ay natabunan ng sand tornado, at si Terence, na nanunood mula sa labas, ay nabigla. Matibay ang walang hanggang buhay na ito, at binaligtad niya ang sitwasyon sa isang galaw. Ang siyam na hanay ng buhangin ng palasyo ay biglang naging isang ligaw na buhawi ng buhangin. Bagamat ang lakas ng nakatalagang kamag-anak ay lubos na napigilan, si Vanessa ay lubhang naapektuhan. Sa pagkakaiba ng lakas ng dalawa, ang nakatalagang kamag-anak ang mangguna pa rin sa huli kapag ang kanilang lakas ay pinaghihigpitan. Hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Isinakripisyo ni Vanessa ang kanyang buhay para tumulong. Kung may nangyari talaga sa kanya, siya ang dapat sisihin. Paano niya haharapin si Remilyn sa hinaharap? Gayunpaman, sa kanyang lakas, hindi siya nang ahas na sumugod sa rumaragasang buhawi ng buhangin. Hindi lang siya makakatulong, ngunit magiging pabigat din siya kay Vanessa at magdudulot sa kanya ng mas masamang kamatayan. Si Tita Lane lang ang mapagkakatiwalaan natin. Nagdasal si Terence sa kanyang sarili habang iniipon niya ang kapangyarihan ng kidlat sa kanyang katawan. Ang mga normal na pag-atake ay hindi gagana sa isang normal na tao, at maging ang layunin ng pagpatay sa 5 elemento at 8 trigrams ay hindi magiging epektibo. Ang tanging magagamit niya ngayon ay ang ultimate move, Thunder Burial. Maliban sa nakamamatay na kapintasan na nangangailangan ng mahabang panahon upang makaipon ng kapangyarihan, ang paglilibing ng kidlat ay masasabing walang kapintasan, hindi lamang ito napakalakas, napakabilis din ito, imposibleng ipagtanggol ito. 4,960. Ngayong pinipigilan siya ni Vanessa, naging kapaki-pakinabang ang galaw ni Terence. Sa paghusga mula sa kung paano niya nagawang talunin si Elena sa isang kalahating patay na estado, naniniwala siya na kahit na si Mavis, isang late mountain split master, magagawa pa rin niyang ilagay siya sa mahirap na posisyon.
Ang ligaw na buhawi ng buhangin ay sumipol ng paulit-ulit. Walang nakakaalam sa labas kung ano ang nangyayari sa loob. Hindi pa banggitin na ang mata ay hindi malinaw na nakikita, kahit na ang banal na kahulugan ay maaaring masuri sa loob. Sa katunayan, kahit na pumasok ang banal na kahulugan, hindi ito isang magandang bagay. Baka magdulot pa ito ng backlash. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang hinati ng isang tumataas na espada na si Chi ang ligaw na buhawi ng buhangin sa dalawa. Kaagad pagkatapos, ang puting damit na si Vanessa ay nakitang dumura ng dugo at lumilipad pabalik. Isang pilak na malambot na espada ang lumitaw sa kanyang kamay sa ilang sandali. Si Terence ay natarante sa nakita, ngunit pagkatapos ay nakita niya na si Fat Alice ay nasugatan din, may malaking sugat sa kanyang dibdib, napakalalim na ang kanyang mga buto ay nakikita, at ang dugo ay walang tigil na umaagos palabas. Mukhang nasugatan siya ng makalangit na espada na si Chi. Mukhang minamaliit talaga kita. Wala pa akong nakitang babaeng kayang gawin ito. Ikaw, Vanessa, ang una. Malamig na umungol si Mavis. Ang lakas ni Vanessa ay hindi lamang humahanga sa kanya, ngunit hindi rin siya nakaimik sa katotohanan na ang babaeng ito ay mas nangingibabaw kaysa sa kanya. Babae pa ba siya? Iyan ay dahil ikaw ay walang pinag-aralan. Vanessa ay ngumisi ng hindi sumasang-ayon. Kahit na ang kanyang lakas ay napakalakas na, at kakaunti ang mga babaeng magsasaka na makakapantay sa kanya, hindi ito nangangahulugan na wala na. Halimbawa, ang master ng West Island, si Ning Shandling, ay mas malakas kaysa sa kanya. Ganun ba? Naikuyom ni Mavis ang kanyang kamao at sinabing, matigas ang ulo mo lang. Ang siyam na Palace Sun Formation ay nasira ko. Mamamatay ka na agad. Pumunta sa kapayapaan. Kasabay nito, lumitaw ang isang hugis kalahating buwan na talim ng hangin sa kamay ni Mavis. Wala itong pinagkaiba sa galaw na ginamit niya noon, ngunit nanlaki ang mga mata ni Vanessa at Terence nang makita nila ito. Bang! Bang! Isang malalim na sugat ang lumitaw sa katawan ni Vanessa, at makikita ang kanyang mga buto. Siya ay ipinadala sa paglipad ng ilang daang talampakan ng layo na may hitsura ng hindi makapaniwala sa kanyang mukha. Ang talim ng hangin ay talagang dumating sa isang iglap. Namamanhid ang anit ni Terence. Mabilis ang mga talim ng hangin, at hindi niya lubos na maiiwasan ang mga ito kahit nakasama si Jade, ngunit hindi dapat nasa ganoong mahirap na posisyon si Vanessa. Siya ay nasa kalagitnaan ng bundok, at nahulaan ni Terence na isa siya sa mga nangunguna sa kanyang mga kapantay. Kung hindi niya magagawang makipaglaban kay Mavis ng ganoon katagal sa siyam na Palace Sun Formation. Gayunpaman, ang problema ay ang talim ng hangin na ito ay walang anumang tilapon. Ito ay itinapon lamang mula sa kamay ni Mavis, at sa susunod na sandali, ito ay direktang lumitaw sa katawan ni Vanessa. Paano maiiwasan ito ng sinuman? Ang paglipat na ito ay halos mas mabilis kaysa sa bilis ng espasyo. Ang huling pagkakataong nakita ito ni Terence ay noong natanggap niya ang pamana ng Thunder ng higanteng electric eel. Nakita niya ang espada ng isang taong eskrimador na si Chi na bumaril sa isang iglap na ganito. Sa paghusga sa momentum lamang, si Mavis, na nasa huling yugto ng pagbubukas ng bundok, ay mas mababa kaysa sa taong eskrimador. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pag-iral na maaaring makipaglaban sa higanteng electric eel. Gayunpaman, ang lalim ng dalawang galaw ay eksaktong pareho. Ito ay sapat na upang ipakita na si Mavis ay hindi isang hindi nararapat na reputasyon. Siya ay talagang pambihira. Paano ba? Ang sarap sa pakiramdam na nakalmo ka ng talim ng hangin ko ha. Napangiti si Mavis, sinusubukang gambalain ang kanyang kalaban. Kasabay nito, ang kanyang kabilang kamay ay lihim na nag-iipon ng kapangyarihan sa kanyang manggas, at siya ay tahimik na naglabas ng isa pang talim ng hangin. Bang! Bang! Ang talim ng hangin na ito ay direktang tumama sa lalamunan ni Vanessa, at ang kanyang ulo ay bumagsak sa lupa. Sa isang iglap, lahat ng bagay sa mundo ay tumigil sa paggalaw. Malapit nang lumuwa ang mga mata ni Terence habang umuungal, Tita Lane. Kahit gaano pa siya kalakas, babae pa rin siya, wala nang hihigit pa dito. Buong pagmamalaki ni Mavis.
Gayunpaman, bago pa siya makatawa, ang katawan ni Vanessa ay biglang naging isang tumpok ng dilaw na buhangin pagkatapos bumagsak sa lupa. Isa itong avatar ng dilaw na buhangin. Hindi lang si Mavis ang nabigla sa biglaang pagbabago, maging si Terence ay hindi makapag-react sa oras. Hindi siya malayo kay Vanessa, ngunit kahit na hindi niya napansin kung kailan lumipat si Vanessa sa isang yellow sand clone. Ang kasanayan mismo ay hindi nakakagulat, ngunit upang magamit ito sa napakahusay na lawak, si Vanessa ang unang taong nakita ni Terence. Path. Biglang lumitaw si Vanessa sa likod ni Mavis at tinusok ang kanyang dibdib gamit ang kanyang espada. Lalong natakot ang ekspresyon ni Mavis habang nakatitig sa dagwang espada na tumago sa kanyang dibdib. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Natagpuan din ito ni Terence na hindi kapanipaniwala. Nagbigay ng impresyon si Vanessa na siya ay matapang at walang pigil, ngunit mula sa sandaling tahimik niyang nilikha ang sand clone hanggang sa sandaling tahimik siyang lumitaw sa likod ni Chiang Mingwei, ang kanyang buong estilo ng pakikipaglaban ay ganap na nagbago. Hindi na siya kasing lakas at dominante gaya ng dati, ngunit mas parang assassin na may hindi kinaugalian na paraan ng pakikipaglaban. Masyado pang maaga para magsabi ka ng mga katangahang bagay. Mabigat ang paghinga ni Vanessa. Masasabing kasing kinis ng mga lumulutang na ulap at umaagos na tubig ang sunod-sunod na paggalaw ngayon. Hindi man ito kasing ganda ng windblade na ginamit ng kalaban sa isang iglap, flawless pa rin ito, lalo na para lokohin ang mga tao tulad ng General Everviolet. Ang pisikal na lakas at totoong chi na natupok sa proseso ay halos isang astronomical figure, hindi pa banggitin na ang unang windblade ay nag-iwan ng sugat na napakalalim na ang buto ay makikita. Ginamit ni Vanessa ang lahat ng kanyang lakas para tumago sa dibdib ni Mavis. Siya ay pinigilan ng kanyang kalaban kahit na sa tulong ng siyam na hanay ng buhangin ng palasyo. Ngayon, lalabas na siya ng todo. Ito ang kanyang tunay na lakas. Ganun ba? Hindi nahulog si Mavis matapos tamaan ng espada. Sa halip, mas naging marahas at makapangyarihan ang kanyang aura. Isang malakas na hangin na kitang-kita sa mata ang kumalat mula sa kanyang katawan at mabilis na bumalot kay Vanessa sa kanyang likuran. Ang mga bugzo ng hangin na ito ay parang di nakikitang mga kedena na bakal na mahigpit na nakagapos sa katawan ni Vanessa at nagsuspine sa kanya sa hangin. Namula agad ang mukha ni Vanessa. Hindi lang siya makagalaw, kundi isa sa mga bugzo ng hangin ay sumakal din sa kanyang lalamunan at siya ay nasusuka. Nabaliktad ang sitwasyon sa isang kisap mata. Bagamat ang malambot na espada ni Vanessa ay nakasabit pa rin sa katawan ng nakatadhanang kamag-anak, na may kalakasan na lumalaban sa langit ng isang late mountain split sect na big shot, ang espadang ito ay maaari lamang makasugat sa kanya sa karamihan, ngunit hindi pumatay sa kanya. Sa kabilang banda, si Vanessa ay nasa isang delikadong sitwasyon. Hindi lang siya nasusuka, kundi nasa mas delikadong sitwasyon din siya. Anumang talon ng hangin mula kay Mavis ay maaaring kumitil sa kanyang buhay. Wala siyang kapangyarihang lumaban. Sinabi ko na ito ay hindi gaanong, at ito ay hindi gaanong. Mamatay sa kapayapaan. Ngumisi si Mavis habang naghahanda na wakasan ang buhay ni Vanessa. Kung tungkol sa mga kahihinatnan ng pagpatay kay Vanessa, hindi siya natakot. Isa lamang itong paaralan ang ipinagmamalaki ng bituin sa umaga, at hindi ito sapat na pumasok sa kanyang mga mata. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.